Panginoon, salamat po sa umagang ito na muli po Panginoon ay ayon po Panginoong maranasan ang iyong presensya. Lord, salamat po o Diyos sa pagkatunay na wala po Panginoong mahiyan tulad Panginoon sa iyong presensya. Kaya Lord, salamat po Lord sa ayon po Panginoong gagawin Panginoong pagbulay-bulay ng mga salita at panalangin Lord. Hayaan niyo Panginoon yung Espiritu ang siyang patuloy na tumulong sa akin Panginoon para po ayon Panginoon maunawaan ang iyong kalooban at Lord ang iyong salita ito lubusang mahayag sa bawat isa. Salamat po at ito po aming dalangin in the name of Jesus we pray. Amen. At yun po, gandang maga po sa atin lahat. Ako po si Brother Paulo mula po dito sa Atimonan. At isang pribilehiyo po sa akin na mabigyan po ng pagkakataon na makapag-share, makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa inyo. Bagamat alam niyo po ay medyo kinakabahan, pero alam niyo po kapag sa Lord ay ito po ay gagawin natin. Kaya yun po sabi nga po ay ang naibigay pong topic ay patungkol daw po sa living a holy life. Alam po dati po ang para lang po sa akin dati sabi ko po ay God is love. Dahil po ang Diyos ay pag-ibig, sa akin po ay hindi ang Diyos ay hindi rin nagagalit. Bagay po pagkakaunawa ko dati. Pero ano po nung nakilala ko po ang Diyos, sabi nga po gayon ay God is love ay ang Diyos po pala ay nagagalit din. Kumbaga sabi po ng karamihan po God is love po. Kumbaga dahil ang God ay love, hindi po siya nagagalit. Pero sabi po dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, siya ay nagagalit kapag bakit po ang tunay na ama na nagmamahal ay dinisiplina po ang kanyang mga anak. At hayaan niyo po magbasa po muna ako ng verse. Sabi po dito sa Thessalonica 4:3, sabi po dito, kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo sa bawat isa. Kumbaga ayun po ang Diyos po pala ay may mga kalooban sa atin. Kumbaga may iba't iba siyang will, pero ano po ang pinaka the best po na pagkakatawag talaga sa atin ng Diyos ay ang pagiging banal. Sabi ko nga po, ano ba ibig sabihin ng kabanalan? Yun po, kabanalan po pala ay hindi lang po pala siya yung kumbaga hindi lang po pala siya yung pagkakaano lang ng marami na basta sumisimba ka lang, basta nanalangin ka lang. Ano po yung kabanalan pala is the very attribute of God. Na ito po yung bagay na ang Diyos lamang talaga ang meron. At yun po yung isang bagay na gusto niya po mangyari sa bawat isa na kanyang mga anak. Bagay kala ko po dati ang Diyos ay sabi nga po kung nga po kaganina na ay karamihan po sabi ng marami ay God does not hate because God is love. Pero sabi po ng Bible ay God must hate because God is love. Kasi po ang Diyos po ay hindi po siya trelic father na hahayaan po niya na ang kanyang mga anak ay gumawa ng mali. But siya po talaga ay mapagmahal na Diyos na hindi ka po niya ito-tolerate sa mga gawang mali. Kaya nung nabasa ko po yung Bible, di po doon sinabi na love. Bagas nung nakita ko po yung Isaiah, si Isaiah po ay ninakot up to the third heaven, isang bagay lang po yung kanyang nakinig sa mga anghel naroon, at kanya po na-witness o kanya po nasaksihan. Sabi po ng mga anghel doon, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. At the same thing po, nangyari po kay John, nung siya po ay nakot up in the third heaven, isa rin din po ang kanyang nakinig po sa mga anghel. Sabi po doon, holy, holy, holy are you Lord God Almighty, is the Lord God Almighty. Kumbaga makikita po natin sa mga katagang binitawan po ng mga anghel, at alam naman po natin sa Biblia na kapag ang isang bagay ay inuulit ng pag-ibigkas, ito po nagbibigay po ng emphasis. Ano ba siya pong emphasis? Parang pinitibay po nito yung isang kataga. Kaya nga po sabi po doon sa John, sabi, verily, verily, I say unto you, unless a man born. Ganun ibig sabihin, sa pamamagitan po ng repetition of word, pinagtitibay po yung isang bagay na sinasabi, pinagtitibay po. Kaya yun po nakita ko po na ang Diyos po pala ay hindi lang po pala siya
pag-ibig. Ano, yes, God is love, but the very thing sa Diyos is God is holy. Ano, being holy is, kumbaga, siya po ay naiiba sa lahat. Ano, He is unique. At yun po yung gusto niya po niyang maging, kumbaga yun po yung gusto niyang i-impart sa buhay ng bawat isa. Kaya nga po, may three phases of salvation. Ano, una po sabi po doon, justification, pangalawa sanctification, at yung ikatlo po yung glorification. Ano, sabi po doon sa justification, we are kumbaga tayo po itinuring ganap ng Diyos. Bakit po? No, siya po inamatay doon sa krus ng Kalbaryo, alam niyo po na nagkaroon po ng pagpapalit o paglilipat. Ano, yung kasalanan ng tao na dapat niyang pagbayaran, ito po inapunta sa Diyos. At yung katuwiran po ni Jesus, yung katuwiran po ni Jesus, ayun po inalipat sa atin. Kaya po siya nung namatay, tayo po inaging makatuwiran. Hindi po sa ating sariling katuwiran. Kundi tayo po inaging matuwid dahil sa yung katuwiran ni Jesus, ay nalipat sa atin yung ating kasalanan na dapat tayong magbayad, ang Panginoong Hesus po ang nagbayad. Kaya po tayo ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Yun po yung una na justification. At after justification, meron na po tinatawag na sanctification. At ito po yung sabi po na kung paano po tayo mamuhay ng may kabanalan, o yung living a holy life. At alam niyo po, hindi po ganun pala kadali na mabuhay ng may kabanalan. Kasi sabi po sa Timothy, 2 Timothy 3:12, na sila po na nagnais na mamuhay ng makadiyos ay dadanas sa mga pag-usig. Ano po, yan po ay hindi po lingid sa ating kaisipan na simula po nang tayo po ay nagsimulang maglingkod sa Diyos, ay tayo po ay nakaranas sa iba't ibang uri ng pag-uusig. At hindi po maiiwasan ang mga bagay na yun. Kaya naman po, tayo po ay patuloy na hinihimok. Sabi nga po ay, kung tayo po inais maging tagasunod ni Kristo, we must deny ourselves. Deny ourselves, take up our cross, and follow Jesus. Sapagkat tunay po na sa bumuhay po ng makadiyos ay hindi lahat ay mauunawaan ka. Magtataka ka, bakit parang nilalayuan na ako ng aking mga kaibigan? May mga bagay ka na ngayon hindi mo na nagagawa. Dahil sa hindi mo nagagawa, di ka na nakakaroon ng pakikisama sa kanila. Ano po ang nangyayari po, lumalayo po ang marami sa atin. At di lang po yun, maging nung sa amin personal pong karanasan, nung kami po nagsimulang maglingkod sa Diyos, alam niyo po, ang una po naging persecutor namin ay ang aming mga magulang. Kasi naniniwala po ako na hindi po lahat ay makakaunawa sa kung ano pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pero ako po yung nagpapasalamat sapagkat alam niyo po na, alam ko po na yung pinapagawa, yung tinuturo sa atin ng Diyos, ito po ay hindi po baliwala. Sapagkat alam ko po lahat po tayo ay may kikinabang. Kaya ako po'y naniniwala na yung pagkatawag sa atin ng Diyos, ay ito po ay dadalhin po tayo ito sa kabanalan. At kung bakit po napakahalaga ng mga bagay ni bagamat mahirap, bagay sabi ko nga po ay kung sa sarili ko lang ay hindi ko kaya. Hindi po natin kaya magpakabanal sa ating sarili lamang na kalakasan. Kaya nga po yung Espiritu ng Diyos, siya po ibinigay niya sa atin para siya po yung magtuturo sa atin o magdadala sa atin o dadalhin tayo patungo sa kabanalan. At yung process of sanctification po, yan po ay gagawin po ng Diyos. Wala po exempted sa bagay na yan. Sabi nga po sa personally kagaya na po sa binasa ko po, tayo po doon ay kalooban lang po ng Diyos na tayo po ay maging banal. Bagay, hindi lang po kalooban ng Diyos sa atin ay yung bagay mabuhay lamang tayo o kanyang iligtas lamang. Ano man po kung tayo po inaligtas pero diyan po tayo namuhay ng may kabanalan. Bagay, yes, we are justified. Tayo po ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Pero ang tanong po ba ay, tayo po ba ay nagiging pinagpapaging banal ng Espiritu Santo? Bagay, hindi po pwede magkahiwalay yung pagpapaging banal. Sapagkat sabi nga po sa Hebreo, na kung walang kabanalan na hindi daw po natin makita ang Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat yun po yung nagpapatunay, yun po yung mga bagay na nagpapatunay na hindi po talaga natin kaya na pabanalin ang ating mga sarili. Maliban na lamang ang Diyos po magkabanal sa atin. Kaya yung katuwiran po ng Diyos na ibinigay sa atin ay yun po yung mag-uudyok sa atin. Sabi nga po ay magkaiba po ang katuwiran. Magkaiba po yung katuwiran o yung righteousness sa kabanalan. Bagay tayo po ay gumagawa po tayo ng law, ng kautusan o ng mga utos ng Diyos o ng kalooban ng Diyos.
ay porket gumagawa po tayo, hindi po yung kabanalan, but yung bunga po ng ating ginagawa o pagsunod sa Diyos, yung po ang bunga po nun ay kabanalan. Ano, kumbaga mag-iba po ang righteousness sa holiness. Ano, righteousness ay kapag tayo po ay gumagawa ng mga pinapagawa ng Diyos. At paano lang po, ano po yung kabanalan? Yung kabanalan po yung bunga ng ating paggawa ng katuwiran. Ano, kumbaga yung paggawa ng kalooban ng Panginoon. Kaya the more po na tayo pala ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos, gumagawa tayo ng mga bagay na kanyang pinapagawa. Kumbaga yun po, doon po tayo mas lalong, kumbaga mas pinababanal ng Panginoon. Ano? Kaya salamat po sa Panginoon. At alam ko po na wala pong ibang gagamitin ang Panginoon kundi tayo. Ano? Kaya kumbaga, we must be holy for He is holy. Naniwala po ako, sabi nga po kay Peter na sabi po doon ay, be holy, for I am your Father is holy. Kumbaga, makita po natin na ang hamon talaga ng Panginoon sa atin ay magpakabanal. Ano? Pagkat malinaw naman po sa Bible na sabi na without holiness, we cannot see the Lord. Yan nga po yung struggle po ng maraming Kristiyano, ano? Sapagkat hindi po ganun kadali na lumakad sa kalooban ng Diyos kung wala po sa atin ang Espiritu Santo. Kaya salamat po sa Panginoon dahil alam niyo po, kung wala po ang Espiritu Santo, baka po hindi po natin kayanin. Hindi po tayo makasunod sa kanyang kalooban. Kaya sabi nga po kanina, we are called to be holy. Ano, wala po ibang panawagan ng Panginoon pagkat ang Diyos po ay holy at di po niya pwedeng, kumbaga hindi niya pwedeng i-compromise ang kanyang sarili. Ano, kumbaga hindi po pwede na ang Diyos ay holy and then ang tao ay hindi magpapakabanal. Alam niyo po, isa lang po ang kalulugdan ng Panginoon. Ano, si Jesus lang po, ano, kumbaga maliban po makita ng Diyos Ama sa atin kung sino si Jesus, hindi po niya tayo kalulugdan. Pagkat wala pong ibang anak ang Diyos Ama, kundi si Jesus lamang, kaya kailangan po makita sa atin kung sino si Jesus. Ano, kung ano si Jesus, dapat maging, kumbaga ano si Jesus ang siya na buhay dito sa mundo, dapat po ay ganoon din po yung maging tayo. Ano, hindi po bilang Diyos, ano, gusto ko lang po linawin, tayo po ay nagiging imitator of Christ, hindi sa kanya pong pagiging Diyos o for His deity, but we are imitating yung character po ni Jesus na siya po ay nabuhay sa mundo. At yun po yung bagay na kanya iniwang halimbawa. Ano, kaya ulitin ko lang po, kung lahat po tayo ay nais na maging makadiyos o mamuhay na may kabanalan, ano po, expect persecution. Ano, mag-expect na po tayo ng mga pagsubok. Ano, pagkat sabi nga po ay not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Kaya ako po ay naniniwala na tayo po ay dadalhin ng Diyos sa ganong panawagan. Sapagkat sabi po sa Philippians 1:6 na siya po ang nagsimula ng mabuting bagay sa ating buhay, kanya pong lulubusin. Ano, sabi nga po ay kung ano yung sinimula ng Panginoon ay tatapusin niya. Ano, hindi po pwedeng hindi. At kung tayo po ay simula sa Espiritu, ano, it will finish, ano, matatapos din ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At naniniwala po ako na lahat po tayo talaga ay gagawin ng Diyos na banal. It's a process. Ano, di ang po sinasabi na tayo po ay ganap na. Ano, bagay di natin sinasabi na tayo ay perfect na. Sabi nga po ay walang perfecto, but we have the goal that we are going to perfection. Ano, na ang Diyos po ay papabanalin tayo. Pagkat alam ko po na pag dumating na ang ganap, ano, maglalaho na po ang hindi ganap. Kaya as of now po, tayo po ay magtitiis. Ano, kung paano po magtiis ang Panginoon, siya po ay nasa mundo. Pagkat ang una-una pong hindi makakaunawa sa atin po ay ang sanlibutan. Ano, kaya nga po, sabi nga po ay do not conform to this world, ano, but be transformed by renewing of our mind. Ano, para na po maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At ano po ang kalooban ng Diyos, sabi po sa Thessalonica 4:3, sabi po, ito ang kalooban ng Diyos. This is the will of God, your sanctification. Sabi po gano'n sa 1 Thessalonians 4:3, sabi po doon, this is the will of God, your sanctification, ang inyong pagpapaging banal. Ulitin ko po, ang Diyos po ay holy, and we must be holy. Ano, bagamat sabi ko nga po ay napakahirap para sa sarili natin na gawin yung bagay na yun. But ulitin ko lang po, hindi po ito sa atin. Ano, ito po ay trabaho po ng Diyos sa magitan ng Espiritu Santo na kanya pong binigay sa atin. Ulitin ko po, ang Espiritu Santo po ay inanahan sa atin. Kaya yung mga bagay na imposible po ay ating magagawa. Ano, kumbaga kailangan lang po ating manawaan na
hindi talaga tayo po yung gumagawa para sa ating sariling kabanalan. It is not our righteousness. Ano, ulitin ko po na ang Diyos po ay namatay, ang Panginoon Kristo po ay namatay. Ano, para po yung magkaroon ng substitute. Ano, substitute para po yung ating mga kasalanan ay napunta po sa Kanya. Ano, nagkapalit po at yung Kanya pong katuwiran ay punta sa atin. At sa ngayon po, tayo po ay naging matuwid na sa harapan ng Ama. Kaya we are righteous, but ulitin ko po, yun po justification lang. But meron nga pong pangalawa, sanctification. After sanctification, ito po yung pangatlo, meron pong glorification. Kung saan po ay tayo po ay papalitan ng Diyos ng maluhating katawan. Ano yung ating pong katawan na nasisira, yung katawan mo na nagdanas ng mga sakit o ng mga pasakit sa buhay, nakadanas sa maraming problema, at namamatay, ngayon po ipapalitan ng Diyos ng maluhating katawan, which is the incorruptible body. Ano, doon po luluwalhatiin po tayo ng Diyos Ama. Ano, kasama po ng ating Panginoong Hesus. Pagkat tayo po ay bilang mga anak ng Diyos, o tinggal po, yung pagiging anak po natin ng Diyos ay hindi nakadepende dahil sa may kasulatang papel, but yung ating pong pagiging anak ng Diyos, ito po ay nakadepende dahil sa pagkatanggap natin kay Jesus. At yung pagkatanggap po natin kay Jesus ay hindi po ito nangahulugang dahil sa tinanggap na natin siya. But ang kailangan po mangyari dahil tinanggap po si Jesus, kailangan ang makita sa atin ng Ama ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ulitin ko po, iisa lamang po ang kanya pong anak na kinalugdan. Ano, ito po si Jesus lang. Kaya maliban pong makita ng Diyos Ama sa atin kung sino si Jesus, ay doon lang po tayo, kumbaga doon lang po natin malalaman na talaga tayo tunay na anak ng Diyos. Bakit po? Ulitin ko po, ang espiritu ng kanyang kaisa-isang anak ay nanahan sa atin kung bakit tayo ngayon may karapatan at tumawag sa kanya ng Ama. Ano, hindi po tayo nakatawag sa kanyang Ama dahil sa we had the right na sa sarili natin, dahil tayo ay tinanggap lang natin si Jesus. Hindi po, kaya po tayo nakatawag ng Ama sa kanya dahil po yung espiritu ng kanyang kaisa-isang anak ay nanahan sa atin. Kaya alam niyo po na naniniwala po ako na posible po talaga na tayo pong lahat ay makalakad ng may kabanalan. Kasi bakit po? Ang gagawa naman po yung espiritu ni Jesus, ang Espiritu Santo na nanahan sa atin. Sapagkat ako yung naniniwala na kung ano po si Jesus ay yun po yung inilalabas, yun po yung ginagawa ng Espiritu Santo. At ay nawala po ako na may iisang isip, isa pong isip na Espiritu Santo at ni Jesus. Bakit po? Pagkat ang mas nakakilala po sa may katawan ay ang kanyang sariling Espiritu. Umakita po ang ating Panginoong Jesucristo sa langit at ngayon po binaba po niya ang kanyang Espiritu Santo. Bakit po? Ang Espiritu Santo po ang magdadala sa atin sa kabanalan. Ano? At ang kailangan lang po naman natin sapagkat ang ating pong katawan is subjective to sin, ay ang kailangan lang po natin talagang isuko natin ang ating buhay. Ano? Pwedeng ko po, kung tayo po ay magnanais mamuhay ng may kabanalan, we will suffer persecution. But salamat po sa Panginoon sapagkat ito po ay naging hayag sa atin. Di na po tayo mabibigla, di na po tayo, kumbaga mangangapa, di na po tayo panghihinaan ng loob. Because we have the courage na, Lord, kung ano po ang nangyari sa iyo, Lord, kung ikaw po ay nagtiis ng mga paghihirap, Lord, it's an honor for me, O God, na ako po ay makasali sa iyo pong pagtitiis, makasali sa iyong paghirap. Sapagkat according sa iyong mga salita na hindi lang po ang maniwala sa iyo, but also to suffer for your sake, O God. Kaya salamat po na tayo po ay binigyan ng Diyos ng kalakasan, bigyan po tayo ng pananampalataya. Na kung wala po ang pananampalataya, hindi po tayo makakalakad. Hindi po tayo makakalakad sa espiritu. At isa lang po ang dahilan kung bakit po tayo ngayon ay may gantong paano at bakit po tayo naniniwala. Sapagkat kung paniniwala lang po natin siya, sabi ng mga tao, sabihin po nila, it is impossible. Kumbaga impossible talaga na maging banal ang tao. But dahil po tayo may pananampalataya at tayo po yung niniwala na si Jesus po ang nanahan sa atin at siya po yung kapabanal sa atin, ay tayo po ay naniniwala na yun po yung mangyayari sa atin. Sapagkat bakit po? Pagkat tayo po ay may pananampalataya. Ulitin ko lang po, sabi nga po sa Thessalonica, this is the will of God, your sanctification. Kaya yung mabuhay po tayo ng may kabanalan, ito po yung kalooban ng Panginoon. Ulitin ko lang po, siyempre po, tayo po nasa katawan, nasa physical, ayun po ay subjective tayo sa kasalanan, ito po ay napakahirap. Kaya andyan po yung Espiritu Santo. Kailangan lang po natin yung pagiging submissive sa Spirit at yung pagiging more sensitive, more aware o kung anong pinapagawa ng Panginoon. Isa lang po napakahalaga para po manawaan po natin kung anong kalooban ng Panginoon. Ito po talaga yung pananalangin. Through prayer, ako po yung niwala ng Diyos po naghahayag ng kanya po mga nais pagawa sa atin.
Kaya sa po ako po hindi na po magtatagal. Salamat po sa Panginoon. Ulitin ko lang po na ang Diyos po ay banal, ano, at yun po yung nag-emphasis sa kanya, yung sa Isaiah, kay Prophet Isaiah nung siya pinikot up sa kay John, na isang bagay lang po ang nakinig nilang pareho. Ano, nagtugma po na doon sa trono ng Diyos na nagkakantahan ng mga anghel, sabi po nila, banal, 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 banal ang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Ano, at dahil po sa ang Diyos po ay banal, ay siya po ay siya po ay bukod tangi sa lahat at yun po yung gusto niya na bilang tayo mga anak niya, kumbaga tayo po yung maging kumbaga iba, ano, kumbaga magkaroon po ng pagkakaiba sa mga taga sanlibutan. At yan po yung challenge, yung pinaka-challenge sa atin at hindi po ganun kadali. Pero salamat po sa Espiritu. Ulitin ko lang po, mahirap ang mga bagay na yun kung wala ang Espiritu Santo. At salamat po sa Diyos sapagkat kung wala po talaga ang Espiritu Santo ay hindi po natin magagawa ang mga bagay na iyon. Ulitin ko lang po, we are called to be holy. Sabi po dito sa 1 Corinthians, ay po sa 1 Corinthians 1 verse 2. Sabi po dito, para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambahayan ng Diyos sa magitan ng pakipag-isa kay Kristo Jesus. Gayon din sa lahat ng tao na sa lahat ng dako na tumawag sa pangalan ni Yesu Kristo na Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos at sa ating Ama mula sa Panginoon. Ano, bagay tayo pong mga tinawag ng Panginoon ay tayo tinawag para maging banal. Kaya salamat po sa Diyos at papuri po sa Kanya at nawa po tayo patuloy pa niyang bigyan ng lakas, at alam po natin ang mundo po ngayon may patungo po sa evil o sa kasamaan. But sino po ba ang gagamitin ng Panginoon? At wala pong gagamitin ang Diyos na tao o na kanyang mga anak na hindi po niya pinabanal sapagkat alam niya po na tayo po talaga ipipreserve ng Diyos. He will consecrate us, He will separate us, para po i-preserve tayo na sa gayon po paglabas po natin ay tayo po ay magliwanag sa sanlibutan. At lahat po ay kailangan talaga yung mga ganitong bagay. At nire-ready po natin ang ating sarili bagat ang Diyos po ay magagawin sa dakilang bagay. Hindi lang po dito po sa Pilipinas but sa buong mundo. At ang lahat po ng kanyang mga tinawag, lahat ng mga tao o ng kanyang mga anak na nais maglingkod sa kanya ay nararapat lang po na mamuhay ng may kabanalan. At ito po ay sa magitan lamang ng Espiritu Santo. Muli po, salamat po. Sige po, tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyo pong kalulhatian. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay na isa lang po, Panginoon, na ito sa amin sapagkat, Lord, di po namin kayo makikita. Lord, di po namin kayo, Panginoon, kakasama, Panginoon, kami po hindi magiging banal. Sapagkat, Lord, you are holy, Lord, so that we must be holy also, Panginoon. At salamat po, O Diyos, sapagkat ang iyo pong Espiritu, Lord, ang siya po nagtuturo sa amin kung ano po ang aming mga dapat gawin. Lord, strengthen us, Lord, palakasin niyo po, Panginoon, yung aming desire, Lord, na maging katulad ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. At Lord, hayaan niyo, Panginoon, yung Espiritu Santo, Panginoon, ang manguna sa amin, Lord. Let our lives, Panginoon, na pangunahan, Panginoon, ng Espiritu Santo. Sapagkat, Lord, we know na ang iyong Spirit, Lord, ang siya lang po makakapagdala sa amin, Panginoon, sa kabanalan. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos, palayan niyo po ang bawat isa, Lord, ang mga kapatid, Panginoon, sa iba't ibang lugar. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na ayon po manawaan na kayo po, Panginoon, ang Diyos na banal, na kailangan din po namin magpakabanal. Lord, give us strength, Panginoon, to endure persecution. Pagkat marami po hindi makakaunawa, Panginoon, sa amin, especially po sa mga mahal namin sa buhay. But Lord, we are positive, Panginoon. We are looking forward, Panginoon, na lahat po, Panginoon, ang bagay na ito, Panginoon, ay mapagtagumpay namin sapagkat kayo po ay nagtagumpay din. Pagkat kung ano po ang nangyari sa inyo, Panginoon, Lord, yun din po mangyayari sa amin. Pagkat wala pong alipin na kahigit sa kanyang Panginoon, kung sapat na po, Panginoon, na ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Lord, kung kayo po ay nagtiis ng paghihirap dito, Panginoon, sa lupa, Lord, we must suffer also, Panginoon. Kapag Lord, isa mong karangalan sa amin to be a partaker of your suffering. Kapag tunay po, Panginoon, kapag naranasan po ng mga bagay na yun, Lord, ay totoo po, Panginoon, na kayo po ay nasa amin. Kaya Lord, we are grateful. Lord, we are thankful, Panginoon.
Glory to you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Di po, tayo po yung patuloy na manalangin. Dakilang Diyos, tunay salamat po Ama sa salita mo, Panginoon. Tunay po Diyos na wala pong nakarating sa inyong kalulhatian. Sabi dito sa 2 Peter verse 3, 2 Peter 3 verse 11, kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Father God, hindi Panginoon, you are holy, Father God. At ang inyong nais po, Ama, ay kami din po ay maging holy. Maging banal, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, na bilang ikay aming tinatanaw, Panginoon, bilang ikaw ang aming leader, Lord God. Bilang ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming Diyos, Father God. At bilang inyong mga tinawag, Panginoon, dito sa lupa, na ipaliganap pa ang salita mo sa mga tao. Lord, mawawala pong saysay ang lahat ng aming ginagawa. We cannot praise you, Father God, without your Holy Spirit within us, Father God. Pagkat Lord, ang kabanalang ito ay hindi po ito magagawa with our own strength, sarili naming kaparaanan, sarili naming strategy. Lord, magagawa lamang namin ito. Yes, Father God, magagawa namin, but kung wala ang banal na Espiritu, Panginoon, na nandito sa loob namin, Panginoon, kung hindi po kami manatili, kung hindi po kami magbabad sa inyong salita, sa inyong presensya, kung hindi ka po namin hanapin heartedly, Father God, ng buong puso, Panginoon, na pagsisikap, na kahit nahihirapan na, Panginoon, hindi po ito mananahan sa amin kung hindi kami tunay, Panginoon, yung aming pananampalataya. Tunay, O Diyos, na ikay aming pinaglilingkuran. Kaya po, Ama, tulungan niyo po kami in all things, Father God, na ang Holy Spirit, Panginoon, ang siyang gumalaw through your word, Father God. Ang Holy Spirit, O Diyos, ang siyang magmanifest sa aming, Panginoon. Especially, Panginoon, kami po ay may mga ministry, may mga pinanghawakan ng mga tao, Lord God. Lord, ikaw nawa ang makita. Ikaw nawa ang siyang ikaw nawa ang makita ng mga tao, Diyos, sa magitan na inyong mga tinawag, Panginoon, na tunay na ikaw ay buhay dahil sa kababaang loob, Panginoon, na inyong binigay niyo po sa amin. Kaya po, Ama, dalangin po namin, O Diyos, na samahan niyo po kami every time, Panginoon, na kami ay gumalaw, every time, O Diyos, na kami ay magsalita, every time, Panginoon, na kami ay gumawa ng mga bagay na regarding, Panginoon, sa aming pananampalataya sa inyo. Kaya po, Ama, tulungan niyo po kami dahil totoo, Panginoon, na mahirap, Panginoon, Lord God, dahil ito po ay counterflow. Sabi niyo nga po sa salita, Panginoon, hindi po kami makiayon sa takbo ng mundong ito. Kaya po, Ama, napakahirap, Lord God, dahil alam po namin, O Diyos, na katulad mo, marami po nag-criticize, marami po mga tao na sinasabi, Panginoon. At bilang tao, Panginoon,
bilang nasa flesh pa, Lord God, talagang mahirap, Panginoon, gampanan. But Lord, maraming salamat sa salita mo. Dahil ito'y makapangyarihan, tinutulungan po kami upang magpatuloy, to move forward, to get courage, Panginoon, to stand firm in your word, Father God. And all these things, Panginoon, magagawa lang namin ito pamamagitan yung Holy Spirit, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Kaya po, Ama, dalangin po namin na lahat po na inyong matinawag ay makapag-focus, Panginoon, sa salita mo, maging sensitive sa Holy Spirit, at relying only on your word, Father God. Speak the truth, Father God. Kaya po, Ama, maraming pong salamat. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, Lord. Lord, thank you, Lord God. Pinili mo kami, Lord, to be holy, Lord. And salamat, Lord, sa privilege, Lord, na binigay mo sa amin, pinagalaw mo sa amin. Lord, sa umagang ito, patuloy kami malapit sa iyo, Lord God. Tulungan mo kami, Lord God, mamuhay, Lord God, na naayon sa iyong kagustuhan, Lord God. Lord, tulungan mo ang bawat isa, Lord God, na araw-araw kaming nabubuhay sa mundo ito, makita sa buhay namin, Lord God, ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, at pagkanalan mo, Lord God. Kami ay tao lang, Lord. We're not perfect, but Lord, we are asking the Holy Spirit na laging sasamahan kami, Lord God, kung saan kami punta, Lord God, kung sa trabaho, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapamilya, Lord God, na makita nila, Lord God, na yung pagmamahal din sa amin na ma-impart din namin sa kanila. Ayon sa malugod ka, Lord, sa bawat araw na pamumuhay. Lord, hindi namin ito kayang gawin kung kami lang, Lord God. Kaya, Lord God, this morning, Lord, we're continuing to ask your guidance, your Holy Spirit na laging sumama sa amin, Lord God, at tulungan mo din kami, Lord God, lagi namin mabuild, Lord, ang relationship namin sa iyo. Devotions, Lord God, bigyan mo pa kami ng kasipagan, Lord God, upang araw-araw ay magawa namin ito, Lord God, upang hindi mahirap sa amin na maglakad sa pamuhay sa bawat araw, na hindi kami mahirapan, Lord God, na ipakita, Lord, yung pagmamahal at yung holiness, Lord God, na yung gagaling sa iyo, Lord God. Lord, salamat, Lord, sa umagang ito, Lord God. Ni-remind mo kami, Lord God, na mamuhay ng may holy, Lord God. Salamat, Lord, sa pribilehiyo na you called us, Lord God, para sa iyong kalwalhatian, Lord God. Kaya, Lord, ang lahat ng papuri at pasalamat, Lord God, ay pinabalik namin sa iyo, Lord God. In Jesus' name, amen. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, Father God. We magnify your name, Lord. Lord, minsan pa, Panginoon, malapit kami sa iyong harapan, Panginoon, sa iyong trono, Panginoon. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, na open our heart, Panginoon, upang maunawaan namin ang kalooban mo, Panginoon. Upang maunawaan namin ang nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, we pray, Father God, na pagkalooban niyo kami, Panginoon, ng pusong masunurin sa iyo, Panginoon. At Lord, pagkalooban niyo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na handang sumunod, Panginoon, sa nais mo, Panginoon. Panginoon, we pray, Father God, na
ipaunawa mo, Panginoon, sa amin, Lord, ang nais mo sa buhay namin, Panginoon. Natulungan kami ng iyong banal na Santong Espiritu, i-guide niya kami, Panginoon, upang malaman namin ang tama at mali, Panginoon. Lord, we pray, O Father God, na piliin namin, Panginoon, na magdesisyon kami na mga anak mo, Panginoon, na piliin ka namin, Panginoon. Piliin namin maging banal, Panginoon, dahil ikaw ay banal, Panginoon. At yun ang nais mo sa amin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa banal na Santong Espiritu, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na nag-guide sa amin, Panginoon, upang maunawaan namin ang kalooban mo sa aming mga buhay, Panginoon, upang ipaunawa sa amin ang nais mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa salitang ibinaba mo ngayon, Panginoon, na maging itong guide namin sa aming buhay, Panginoon, sa buong maghapong ito, Panginoon, na may impart sa aming pinakamatabang parte ng aming puso, Panginoon, na lagi namin isipin na we choose to be holy, Panginoon, dahil ikaw ay banal, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, na iyon pa lamang po, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin, Panginoon, na tulungan kami, Panginoon, sa desisyon ng aming buhay, Panginoon, na maging banal, Panginoon. Lord, alam mo na hindi namin kaya, Panginoon, na magpakabanal, Panginoon, kung hindi sa tulong mo, Panginoon, sa tulong mo lamang at sa tulong ng banal na Santong Espiritu, magagawa namin ang lahat, Panginoon. Kaya, Panginoon, palagi niyo kaming i-remind, Panginoon, na kami mga anak mo, kami kawangis mo, Panginoon, na piliin namin, Panginoon, lagi sa araw-araw ng aming pamumuhay ang maging banal, Panginoon, sa kabila ng mga taong nakapalibot sa amin, Panginoon, na makita nila, Panginoon, na kami ay banal, Panginoon, dahil ang Diyos namin ay banal, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na alam namin, Ama, na kinatagpo mo na ang aming mga panalangin, Panginoon, ang desire ng aming mga puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo po ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagluwalhati at pagsamba sa natatanging pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Amen and Amen. Salamat, Panginoon, sa umagang. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Dahil ikaw po, Panginoon, ang napupurihan namin, Panginoon. Nawa kami, patuloy mong dalhin sa presensya mo, Panginoon. Inihiling ko po, Panginoon, na patnubayan kami ng banal na Espiritu sa aming mga gawain sa araw na ito. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo kaming gamitin na ayon sa mga salita mo at utos mo sa amin, Panginoon. At patuloy mo po kami, Panginoon, mag-ubi, maging banal at may pag-ibig sa puso namin, Panginoon, upang sa oras na humarap kami, Panginoon, sa iyo ay nararapat. Panginoon, patuloy ko pa rin po nilalapit ang aking pamilya. Panginoon, himpuin mo po ang mga puso nila at makilala ka na ikaw lang ang totoong Diyos na buhay at wala nang iba. Salamat. Salamat, Panginoon. Sa iyo ko lang Salamat, Panginoon. Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri at pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Tuloy kami nagpapakumpa sa iyong harapan na hindi lang pamilya, Panginoon, natin ang aming itinataas sa patuloy na sila rin ay mag-grow, Panginoon, sa holiness at sa pagkilala sa iyo. Kundi mga kaibigan namin, Panginoon, yung buong church community, Panginoon, and even
na kami po, Panginoon, ay makakreate, Panginoon, na makapag-support kami, Panginoon, sa aming community where nasaan kami, sa aming boarding house, sa aming trabaho, Panginoon, sa aming barangay, sa aming lugar where we are in, O Lord. Na patuloy, Panginoon, kami ay maging influence, O Lord, sa kanila. Maraming salamat. We will continue to give thanks unto you. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, sa gitna ng mga bansa, Panginoon. Patuloy ka namin pasasalamatan. Sa gitna ng aming bayan, sa gitna ng aming trabaho, boarding houses, bahay, Panginoon, barangays, business, O Lord. Patuloy, Panginoon, ika'y pupurihin. Dahil pag-ibig mo, Panginoon, ay walang maliw. Pag-ibig na walang maliw mo ay abot sa kalangitan, ay mararamdaman namin, at hindi lang namin, kundi mararamdaman at makaka-impluensya, Panginoon, ito sa buong environment namin, sa church man, sa family, O Lord, sa barangay, sa trabaho, Panginoon. Salamat, Panginoon, na madadarama namin ang lubos mong katapatan, Panginoon. Kaya purihin ka nawa, O Diyos, sa rurok ng kalangitan. Dito naman sa digdig ay iyong karangalan. Yes, to God be all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, Amen. everyone. Good Amen. morning sa lahat. Blessed day. God bless Ingat you. po sa mga Morning po. papasok. Nawa sa tayo lagi ni Lord.